Welcome back to the Mama Mo podcast. In today's very special episode, we will be talking about ano nga ba yung pinaka-ina-admire namin sa aming mga moms. So, simulan na natin. Ako siguro, one of the things na ina-admire ko sa mom ko is she would always go out of her way to show someone na she values that person. And witness ko yun growing up. Sa amin pa lang, sa family, talagang ginagawa niya lahat. Parang almost lahat nga sa bahay siya lang yung gumagawa. Until bago ako ikasal. Even nung working na ako, talagang lahat siya yung nag-aasikaso sa bahay. And there are times na we would try to help her, pero talagang siguro joy niya din talaga to be able to serve her family. And feeling ko doon ko nga rin nakuha yung parang feeling ko kailangan ko, pag may binigay na responsibility sa akin, kailangan ko siya gampanan ng maayos. Dahil nakita ko siya sa mommy ko growing up. And yung trait niya na yon, it doesn't just stop sa family namin, sa immediate family, but even with her parents, siblings, kahit mga pamangkin, she would always go out of her way kapag kailangan ng tulong niya. So, as long as kaya niya, as long as may ibibigay siya, talagang gagawin niya. So, yun. Medyo hawig din kasi yung generosity lang din. Siguro yung sobrang pagiging generous lang din ni mommy. Hindi lang sa material things pero sa oras niya, yung effort, ganon. So, grabe lang din kasi parang growing up, naalala ko lang kapag kunwari may mga Christmas, ganyan na celebration with our relatives, grabe siya, parang lahat may regalo. Tapos kahit sobrang maliit na gift lang yon, lagi niyang naiisip na, bigyan natin sa ganito. Naipasa niya din sa amin na magkakapatid na when we have, i-extend namin yung help na yon kahit anong paraan. So, of course, may wisdom din naman na tinuturo din na hindi naman yung lahat ibibigay mo. Yung mom ko naman, medyo ganun kasi siya, yung lahat ibibigay niya. Minsan kami na yung nagsasabi, isipin mo din yung sarili mo. Pero hindi namin siya mapigilan kasi feeling ko yun talaga siya. So, kahit ngayon na nasa 50 na kasi siya, 58, even before, naalala ko na nung pandemic, naging part din siya ng community pantry. So, pero bago pa nauso yung community pantry or nagkaroon ng ganong initiative, meron na rin talaga siyang heart na gumawa ng mga outreaches. Kasi ang mindset niya, some people don't believe na mag-outreach kasi nga naman parang, okay, one time lang yan na magbibigay ka, tapos after that, tapos na. Pero ang mindset kasi ng mom ko, gagawin niya yon kasi may mga area or may mga lugar na hindi naman kayang ma-reach ng ibang tao. Yung impact na yon, akala mo parang one time mo lang naman gagawin, pero baka at that moment, yung pala walang-wala sila, tas biglang merong blessing, nag-outreach ka or merong ganun. Ako naman, madami akong things na I really admire about my mom. But I think yung pinaka talagang ina-admire ko sa kanya is yung strength ng character niya. Hindi siya strong, well, strong yung personality ng mom ko. Yung mga barkada ko nung high school, medyo takot sa mom ko. Pero ano namin yon, yung mom ko, parang kakampi siya ng lahat. So, kunwari, may mga lakad kaming magkakabarkada tapos hindi papayagan. Mom ko yung tumatawag sa parents, so papayagan sila. Yun. So, pero pagdating, sobrang balanse ng pagkatao ng mom ko. Strict siya in a sense, pero I never felt like hindi ako makakapagsabi sa kanya ng anything. So, very open yung relationship namin. Nabanggit ko na sa past episodes na I came from a broken family. So, yung mom and dad ko, they separated when I was 11. So, nakita ko yung strength ng character ng mom ko kasi tumayo siyang solo parent. Even before pa sila maghiwalay ng dad ko, parang siya lang yung strong na parental presence sa house. So, siya lang yung parang talagang tumayong magulang sa akin during that time. So, yun, pag nakikita ko kasi hindi siya madali yung experience for me growing up. Ang dami naming pinagdaanan together. So, pag ngayon naiisip ko na pinagdaanan namin yun, hindi ko naisip na ang hirap nung time na yun. Parang nakikita ko na financially we were struggling at times. Pero I didn't feel lonely.
na parang nafi-feel ko talaga na walang-wala kami or anything. It was primarily because sa strength ng mom ko. Na because of kinaya niya yon, na shield niya ako or parang nagawa niya ng way na hindi ko ma-feel na I had a normal teenage life, na hindi ako yung parang tipong I felt like I missed out on a lot. So, yun, parang yun talaga yung ina-admire ko sa kanya na parang kinaya niya lahat. Sobrang strong niyang babae. So, Ayan, so since we're talking about nga, di ba, the things that we admire about our moms, na for sure hindi naman natin laging nasasabi sa kanila, no, na, Mommy, alam mo, sobrang na-admire ko yung you go out of your, di ba, parang ang awkward kasi, no, especially din sa mga kagaya namin na yung family namin, yung upbringing talaga namin is, hindi kami masyadong vocal in the things that we feel. So, siguro, I want to ask this question. Ano yung, if there's one thing na you wish you told your mom more often growing up, ano yun? Simulan ko na. Ako siguro, yung thank you lang. Thank you for all her sacrifices, all her hard work. Parang just letting her know na I appreciate all the things that she does. Kasi minsan, di ba, yung moms natin or parents natin, ang dami talaga nilang ginagawa na we can easily take for granted and feeling nila hindi natin nakikita. Pero in reality, I'm sure nakikita natin, hindi lang tayo, like me, ako, personally, hindi ako comfortable na sabihin pa na, Mommy, thank you na pinaglalaba mo ako hanggang bago ako mag-asawa. Yung mga ganyan. Or like, thank you na, like ngayon na, I can see the way that she takes care of yung si Caleb, mga apo niya, kapag nandyan siya. Nakikita ko na parang, ganito talaga siya. Alam, yung parang grabe talaga siya mag-alaga ng tao. So, hindi lang kami, pero nag-extend even sa mga apo niya. So, yun, siguro yung appreciation lang of the little things that she does. siguro yung for me, since my mom already passed away, my mom passed away when I was 17. So medyo matagal na rin na wala yung mom ko. So marami akong things na I wish na sinabi ko sa kanya ng maraming beses before she passed away. Pero siguro ngayon na mom ako, yung gusto ko talagang sabihin sa kanya, kuha tissue, wait lang. Ayoko na. Ano ba yan? Yun, tatry nating hindi umiyak. Next episode. Oh, in this episode, mahirap talaga for me na hindi umiyak pagka yung topic is about my mom. So, yun. Siguro, the thing na I wish na nasabi ko sa kanya or nasasabi ko sa kanya ngayon, kaya ako gusto maging nanay. It's because of her. Woo! Nakakaiyak. Ayoko na. Kuha na kayo tissue nyo. Didn't see this coming. Oo, When di your ba? ruffles fall out. OMG. Ay, naku. Yan, ang hirap talaga pagka usapang nanay. Ayan. So, yun. Sana may opportunity na nasabi ko yun sa kanya kasi siya talaga yung parang model ko for being a mom. Na every time may certain challenges for me as a mom, iisip ko talaga, ano yung gagawin ng mom ko? So, siya talaga yung basis ko for this motherhood journey kasi sobrang tinitingala ko yung mom ko. Yun. So, I wish nasabi ko yun sa kanya. At sana naman naririnig niya. Paramdam ka. Hindi, joke lang. Iba pa. Oo nga. Sumagot. Nagpatawa na lang eh. Parang hindi na tayo umiyak. O, sige ma'am, ikaw na. Ba, ako naririnig mo. Anong masasabi mo kay Tita Girly? Tita girl, go, 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 five. Kung may masasabi ako kay Ano? Tita Girly. girly bitty bye. Huy, ano ka niyan? Ang tawag doon, liker ka niyan. Uy, grabe. Sa mga pa-outfits mo. Tita Girly, thank you sa support. Kung hindi niyo po ba pina-follow si Madam Pinky. Her outfit
Outfit. Kaya tinan mo, di ba ma'am? Iba pala yung inspiration. Sige na, go. Naghihintay na si Tita Sige, Girlie. I wish. I wish. I just wanna thank my mom kasi, meron kami pinagdaanan sa family. Parang isa siya sa mga turning point din sa faith namin, yon na I didn't expect it would happen. Pero, yung mom ko yung isa sa naniwala sa akin. Parang iwan ka man ng lahat. Parang gano'n. Ano ba yan? Pero alam ko yung asawa ko Hindi man din niya ako iiwan. So, I appreciate her about that. And di ko pa naman nasabi yun sa kanya. Thank you. Kasi grabe din yung sacrifices ni mommy Even yung resources niya, talagang binigay niya. At sabihin ko na lang in person kasi syempre, live po tayo mga kaibigan. Bakit ba namin ginawa to? Bakit nga ba natin? Ayan. Yun nga, I just wanna encourage you guys na to appreciate our moms kung anumang paraan nyo gusto. Okay, we would also like to to take this time to also honor our in-laws, 'di ba, yung mga mom-in-laws namin, 'di ba? Salamat sa pag papanganak sa aming mga asawa. Pero hindi, ako kasi close din ako dun sa mom-in-law ko since she also lives with us. Nakita ko rin yung strength in character ng mom-in-law ko kahit na ba sabihin nating tahimik siyang tao, very meek kasi yun eh. Pero there are many things that I also admire about her. So, Ma, hello! Happy Mother's Day! Ako rin, kay mama. Yan. Sobrang hirap na hirap ako nung first years of marriage na, ay, may iba akong tinatawag na mama. Laging mama ni Christian. Pero yan, kay mama. Sobrang in-admire, parang gano'n, lumaki kasi sila Christian na parang basta maaga nag-pass away yung dad niya. So, ilan nga ba silang magkakapatid? 7. Sila magkakapatid na pinalaki mag-isa ng mom nila. So, nung the first time I heard that story, sobrang in-admire ko na talaga na, wow, kinaya niya palakihin yung ganun karaming anak na maliliit pa nung naiwan siya mag-isa. So, grabe talaga yung strength. I guess yun yung isa sa mga traits ng moms, no, na no matter what happens, parang we would always go out of our way nga or like rise to the occasion kapag kailangan, lalo na ng mga anak natin. So, Mama, sana alam mo na we really admire that about you. So, yan, Happy Mother's Day. Di ba pag yung mga napapanood natin, parang nakakatakot Magkaroon ka ng mother-in-law na hindi mo alam paano pakikisamahan because of what we see. Di ba yung pinipaint din kapag sinabing mother-in-law, dapat kailangan matanggap ka niyan. Alam mo yung ganon. Pero nung na-meet ko, first time yung mom ni Christian, hindi pa kami kasal. Na-appreciate ko lang din na binless ako din ni God na ng mother-in-law na alam mo yon na very, parang arms wide open kang tatanggapin sa family. Very, loving, maasikaso. So, yan, appreciate ko din yun sa kanya. And siguro dagdag na rin natin, if you know someone na nanay, diba, you can also appreciate that mom, kaibigan mo man yan. Or, di ba, meron ding mga moms din na hindi man sila, like, nanganak, diba? Pero ito yung mga tao na talagang they chose to mother. Ayan, and because we're celebrating Mother's Day this weekend, we want to greet all the moms. Happy Mother's Day!